one time, pumunta ako sa isang store, nag-stay ako ng 1 hour sa sasakyan. Sabi ko, paano ko i-approach ang product na to? Oh, wow. Alam mo, amazing, Kuya A. Talagang parang wala kang alam, pero naglakas loob ka lang. Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Nakakatuwa naman at nakaka-inspire din itong ating kakwentuhan for this episode. He started his life here in Canada as a drywall worker. Okay, galing pa po siyang Saudi Arabia. Pero ngayon, isa na nga negosyante, supplier ng iba't ibang mga produktong Pilipino sa mga malalaking tindahan, halimbawa ng Walmart and other big stores here. How did he manage to do that? Okay, yan po ang ating kwentuhan po for this episode is si Kuya A or si Angelino Gohilde, ang may-ari po ng Kuya A Foods. Tama ba? Kumpleto ba yung pangalan ng kumpanya na sabi ko, Kuya? Yes, tama po. Ang Kuya A Foods is a trade name. Mm-hmm. Ang legal name is Kuya A Asian Product Ltd. That's the legal name. Oh, okay. But I will call you Kuya A. Okay, total Angelino din naman po ang iyong pangalan. Okay, Kuya A. So yes, tell us, grabe naman, nakakatuwa naman. Now you're a supplier for what stores and what products do you supply? Anong mga pinaka-products ang iyong sinusupply niyo? Mostly, ang flag carrier product ko is Unipack, mga sardines, mackerel, squid. So, yan yung product from ang in-import ko from Philippines when I started 2018. So, nung nag-start ako nung time na yan, nasa 13 items or variant ng product. Then right now, hundreds of variant of product na in-import ko from the Philippines. Grabe! Ano yung 13 na ano yung umabot na ng 100? Like what? From what to what kind of product ang iyong? Ang una is 13 like sardines, yung usual na nakikita natin sa pantry natin like pansit bihon. Kasi mix ng mix ng sardines eh. Then nagtry ako ng spaghetti sauce ng hindi naman Del Monte but hindi nag-work out yung ganung variant kasi ang daming product sa Pilipinas na hindi rin na nakakapasok dito. Oh. Okay. Teka, Kuya A, ikaw are you the sole distributor of these specific products na dala mo under your Kuya A Foods? Yes. Exclusive po ako kay Unipack. Oh, okay. So, under Unipack brand, maraming produkto, ibig mo sabihin? Yes. Ang Unipack is more on fish product. Then, ngayon, pinasok ko rin si Mother's Best, which is mga condiments, mga suka, toyo. After that, si Hobby, pansit bihon, pansit canton. So, yan ang mga usual na nakikita natin sa pantry. So, which is... Pati yung Mother's Best, Kuya A, are you the, exclusive distributor? Hindi ko nakuha yung exclusivity dahil there's requirements na medyo malaki. Yeah. Oh. Kasi ang dami niyang product. Oo, ang galing naman. So, since 2018, nag-i-import ka ng mga yan. Sino ang mga kliyente mo dito? Tell us about where you supply. Anong mga tindahan? Ang mga tindahan ko dito is sabanggit mo nga si Walmart. Ang ano ko sa kanya is online marketplace, Walmart Canada. So makikita yung product ni Kuya doon. Then yan yung si Lucky Supermarket, which is mayroong branches sa Surrey, Manitoba, and here in Alberta. Oh, how about Loblaws? Ano pa? Ang Loblaws will still working on it. Medyo malaki ang requirements.
dahil hindi multi billion I think million company na medyo malaki requirements. But right now we're still negotiating with the requirements sa the requirements. Okay. O sige nga, grabe. Ang galing naman, nakakatuwa. Pero sige, let's move back a little bit. You Okay. started your journey in Canada as a drywall worker from Saudi. So, anong naging entry mo? Paano yun? Direct hire? Job bank? Paano ba? I think yung nomination, kung aware ka sa nomination interprovince, so nag-search lang ako sa internet through government website. I think that's SaskJob. I'm from Regina, Saskatchewan. Oh. So doon ako nagland. So yan yung company nang hire sa akin, it's Regina based, Saskatchewan. So sa mga government kasi meron silang open na mga worker with nomination. Oh. So sa nomination kasi may dalawang klase na ino-offer, permanent resident and work permit. Mm. So nung na-nominate yung program ko as drywaller, pinapili ako ng employer kung willing ba akong umalis kagad or we will wait for PR. So nag-decide ako na kailangan dalawa ang makukuha kong application. Okay. So when you landed, anong status mo, Kuya A? Working permit. So while processing the permanent resident. So ano na yun simultaneous ang application. Sinabay mo. Okay. Sabay sila. Ganun ang dinil ko sa employer. Gusto ko rin mabigyan ako ng nomination for permanent resident. I see. Okay. Ano ba ginagawa ng drywall worker? Paano ba routine nun? Mahirap ba Bakit drywall worker? Yun din ba yung ginagawa mo sa Saudi? Back in Saudi, nasa engineering firm company. So, nasa management. Medyo mahirap nung starting sa Canada dahil more on sa Saudi nga management, then papunta dito skilled worker ang bagsak ko. Talagang ground zero, start from scratch. Oh. Are you an engineer in the Philippines, Kuya A? Oo, civil. Civil engineer? Okay. Ba't mo naisip mag-Canada from Saudi? Saka gano'ng katagal ka sa Saudi, Kuya A? 7 years. Tagal din. So 7 years and my wife as nurse. So medyo nagka-interesado ako sa Canada dahil yun nga pagka nurse daw yung wife, may yun daw ang potential na to-solve ng Canada dahil nga sa malaki ang alam naman natin yan, malaki ang offer. Oo. Okay. Pero imbis na yung asawa mo, ikaw ang naging naunang dumating. Accompany ka sila. Kasama ko sila. Na rin. Alright. Edi okay. And then, so when you started out as a drywall worker, paano yung wife mo? Was she able to practice right away sa pagiging nurse or nag-bridging program muna siya? Ang nangyari noon, LPN. Oh, okay. Sige. Nag-LPN muna siya kasi valid naman yung experience sa Saudi. So then nag-work siya as LPN for how many years? Then I think this last year kasi nga medyo lumuwag ang requirements ng NCLEX lang, automatic nurse ka na dito sa Canada. I see. Kuya A, edi ilang taon? 15, 16, 3 years. After 3 years, what gave you the idea to try out doing business, specifically importing? Paano ka naman napunta sa ginagawa mo ngayon? Right now, actually wala talaga akong background sa marketing, sa business. Sabihin natin, wala kasi engineering yung work ko so wala akong background sa kind of business.
So, nung 2017, way back 2017, pumunta yung parents ko dito with my brother sa Canada, nag-visit sila. So, just to be yung Triwaller kasi ang construction sa Canada, hindi siya tipong long-term na natin dito, long-term na pang sustainable kasi pag during winter medyo slow down kasi then nakita nung pagpunta ng parents ko, brother ko dito, nakita nila sitwasyon ko na pat wala akong trabaho ganyan. Then yung brother ko kasi meron kaming family business sa Pilipinas sa logistics company. So we're doing exporting Del Monte, going to US and Europe. So ngayon, nung nakita nung brother ko na may potential ang market ng Canada kasi dumadami ang Pilipino, sabi niya sa akin, why you didn't start importing? Kami nang bahala sa'yo. Oh, so yung brother mo talaga may alam, okay? Yes. Pero paano yun? Siyempre, being ikaw yung nandito sa Canada, were you scared? Paano mo inalam yung mga proseso? Halimbawa, kasi starting from scratch ka, wala ka palang background nga naman sa pag-i-import. Madali bang mag-set up ng parang kumpanya to start being an importer? Medyo susuot ka, sabi nga natin, susuot ka sa butas ng karayom. Bakit? Ano nangyari? Paano ba? Kasi ang food sa Canada is very strict. May mga regulated item, then merong mga regulations. So may mga mahigpit, lalo pat alam mo naman yung ano natin dito, nutrient. Naka-specific lahat. Hindi ka pwedeng kumuha na lang doon ng basta-basta. Then at the same time, mayroong meron tayong sa Canada, meron tayong binabasihan na food safety standard. So, yun yung mahirap na i-work out sa Pilipinas kasi sa atin hindi naman tayo aware sa ganung requirements. Oh, okay. Pero yung processing mismo per se, paano mo natutunan lahat ng kailangan mong gawin? Ano, nag-internet ka lang? Paano ba gagawin ko dapat? Gusto ko Yes, isa yan sa mga nakunan ko ng idea, mag-search sa Google, then pupunta rin ako sa mga one time pumunta ako sa mga balikbayan boxes, sabi ko mayroon silang background sa importing. So nag-try akong magtanong-tanong, binigyan nila ako ng idea pero hindi siya talaga akma doon sa hinahanap ko kasi nga food yun sa akin eh. So ngayon nag-search ako kung ano yung mga food safety department. Isa-isa ko yung mga department ng sa website. So direct to ako sa mga government na website. So one time nakita ko Canadian Food Safety Inspection Agency. Sabi ko baka ito. Yung CFIA, yung kasi yung code nila dito yung Canadian Food Safety Agency. So pumunta ako sa office, hindi ako in-entertain. Sabi niya kasi, ano bang i-import mo? Pagpunta mo kasi doon sa department nila, hindi ka i-assist hanggat wala kang appointment. Yun naman, okay. diba? Nag-walk-in ka talaga? Okay. Nag-walk-in ako. Ang sa akin, sabi niya, you can search kung anong specific product ang i-import mo. Kasi, ang nakakategorize kasi ang tawag nito? Depende sa level ng product, lalo pag ready-to-eat product, napaka-stricto sila. Okay. So, kasi nga, pagkuha mo sa Pilipinas, dapat compliance na yan sila sa requirements. Kasi hindi mo na yan dito bubuksan para i-check. I-inspect. So, yun. Which is, tawag nito? Naging din ako kay Unipac dahil isa si Unipac kasi na kung aware ka sa tolling product, so gumagawa na siya ng mga ibang product with other brand. Okay. So ngayon may mga requirements na siya na hinahanap
ko na available. Parang ready na yung Unipack pala with the requirements. Una sa lahat, teka muna Kuya A, bakit mo naisip na pagkain? Kasi nga sabi mo, dito stricto sila talaga sa quality ng pagkain. Sabi mo, mas mahirap din i-import yung mga yan dahil sa mga inspection. Ba't ka pa nagpagkain? Did you also consider dry goods, halimbawa? Yes, kasi ang food is hindi siya nawawala sa hapagkainan ng Pilipino. Okay. So, hindi siya nag-slow down. Harap na ano natin yan nung pandemic. So, which is nag-hoarding ang tao sa pagkain. So, magandang nagiging din ng kuya dahil nakatulong din ako sa community natin at nag-donate din ako ng mga product at that moment. Yeah, okay. So talagang gusto mo talaga pagkain kahit pamahirap siya. I see. Okay. When you chanced upon Unipack, Kuya A, paano ka napunta sa Unipack? Google and there, ano? Back home kasi yung brother ko, siya lang naghanap ng product na mayroong food safety na documents. I see. Oo. Oh, so, kasi ang pangako naman sa akin ng brother ko, i-workout mo ang market, kami nang bahala sa iyo. Magpapadala kami ng isang container na product from the Philippines. Wow! Isang container po yon na puno ng Unipack. Grabe nga. Ay, liliit nun, kaya pakarami nun. Oo. So, ayun, sabi ko, hindi ko alam kung paano ko simulan mag-market kasi wala akong idea sa marketing. So, one time, pumunta ako sa isang store, nag-stay ako ng 1 hour sa sasakyan, sabi ko, paano ko i-approach ang product na to? Oo nga talaga. Oh, wow. Alam mo, amazing, Kuya A. Talagang parang wala kang alam, pero naglakas loob ka lang. Sabi nga kung talagang para sa iyo kagot kagawa ang Lord para maano mo yan, ma-meet mo yung yung needs. Correct. So halimbawa, how did you land Walmart, for example? Anong ginawa mo? I'll keep updating my documents kasi alam mo naman yung mga big box na company, so we're more on sila documents. So tuloy-tuloy lang yung learning sa mga documents. Then we'll try na makapasok sa Walmart. Yun nga, nag-online ako, nag-application. So yun, na-approve naman. Wow! Pero ano yung mga una mong napadala ng Unipack, ng produkto? Like what stores? Walmart ba agad? Ang una ko talagang pinagsimulan is yung mga Filipino stores. Yung mga okay. Yun, pwede mong puntahan siguro sila. Inisa-isa mo, ganun ginawa mo sa Regina muna yan, ganun? Opo. Yeah, that's right po, sa Regina. So yun po, nag-ikot po ako doon sa Regina kung paano ko simulan yung marketing, ganun. Medyo struggle kasi hindi ko alam kung paano, lalo pa yung payment process. Kasi yung una tinatanong kung paano may mga terms kasi na hindi pa ako aware eh. Credit card, kung pwede bang, alam mo yung mga payment na walang idea. Sabi ko lang, may product lang ako dito. So kung anong Wow! Paano mo natutunan lahat? Did you find someone to help you out? Medyo nagtanong din ako sa mismong stores kung paano ang nila, kung paano ang payment process sa mga existing na nila, supplier din. Then parang transparent ko na lang din sa kanila sa mga existing supplier nila yung payment process para at least hindi na ako mahirapan. Oo. Grabe ng Kuya A. Talagang mano-mano, tsaka parang you came in blind about doing things, no? You didn't know. Tama po yan. At ano pala, pumunta rin pala ako, nag-try din ako pumunta talaga ako sa Vancouver kung saan yung mga nag-i-import na mga ng Filipino product. Pinuntahan ko yung mga nila, yung nagbaka sakali kung ano ba talagang nangyayari sa importing. Kung ano ba talaga yung structure ng importing.
May So, nakita ko, nakipagkilala ka, gano'n, Kuya A. hindi naman nag-searching lang ako sa mismong mga importing Filipino product sa Vancouver. Kasi yun ang land ng container eh. Doon yung Oo. landed eh. So, nag-pretend ako na customer. So, okay. Parang kunyari kukuha, bibili ka ng wholesale, gano'n, sinabi mo. Oo, kasi gusto kong alamin. Dahil sabi ko, paano ba nag-work ang importing sa ganitong sistema? Dahil wala talaga akong background. So, ayun, kailangan mayroon kang policies kasi pagkain yan. So, may mga expiration, number 1. So, siyempre, hindi mo ba pwedeng ibalik sa Pilipinas pag na-expire yung product, di ba? Oo. Oo. Wow. Ito, ang big question, Kuya A. I'm sure marami kasi nag-iisip din, di ba? Oo nga. Marami pang, I'm sure, mga Filipino products na wala pa dito, di ba? There's still a big market for different, Filipino goods. Malaki ba ang kailangan na kapital para sa ganyan? Yes. Malaki po sa starting ng importing kasi there's hindi mo pwedeng iutangin ng product sa Pilipinas, bayad po kaagad siya. Then mayroon pong logistics cost. Ang logistics cost po is at least meron kang 1M na nasa account mo kasi yun po yung cost lang ng travel. Wala pa po yung product natin doon. Cost to transport pa lang yun, yung 1 million. Exactly. Opo. More than. Depende po sa container. Mayroon pong 20 footer, mayroon pong 40. So, ang 40 footer more than 1.5. Wow. So, hindi ba pwede, Kuya A, na import na in small volumes? Or lugi ka kapag gano'n? Dapat malaki na. Paano ba? Yung tinatawag nating LCL. Ano yun, Kuya? Yung less than yung parang per pallet lang, per skid. Okay. So, pwede naman siya kung yung product mo is sellable sa Canada. Once nag-arrive dito, automatic, sold na siya. Parang pre-order. Oh. Kasi ang laki ng cost nun kasi tsaka yung pag-travel kasi nun hindi siya direct sa'yo, ang daming dadaanan, so babayaran mo yun point to point hanggang sa makarating sa sa warehouse. Wow, okay. So Kuya A, your brother played a big role doon sa iyong capital. O naipon mo lahat yan sa pagiging drywall worker. How did you get your... From Philippines po lahat, sila po nag-provide sa akin. Ako lang pong nagbinta. Oh, wow, you're so lucky. Di ang galing. Okay lang, it's been 2018. Ilang years na bale, Kuya A? 6 years. 6 years, yes. Oh, how has it been so far? Siguro ngayon, mandong-mando mo na. Right now po, nag-ano na ako ng distribution inter-province para mas malapit, mas madali na ang pag-dispose sa mga kababayan natin. Lalo na sa eastern part. So, may Montreal, then may Ontario na soon. So, yung Montreal ko, next month, mayroon na akong product doon. Wow, ang galing naman. So, parang Canada-wide na rin, Kuya A. Canada-wide na talaga. Canada-wide po. Yan po yung plan ko this year na makapag-establish ng mga local distribution inter-province. Oh, wow. Kuya A, did you ever think, nung nag-umpisa ka dito, nung nag-drywall worker ka, did you ever imagine na ito ang kahihinatnan mo dito sa Canada? hindi ko na-imagine na ganito kahit na hanggang na may plan po ang lahat. Yeah. How has life changed since? Akala mo pa noon, 'di ba, Kuya A, yung misis mo na nurse ang kikita ng malaki. Yung pala, 'di ba? Itong pagiging negosyante mo, I assume is earning you guys well. Tama ba, Kuya A?
Yes, that's right po. How has life changed since? Oo, Kuya A. Mula Pilipinas. Ano ba? Sorry, hindi ko pala natanong. How was life ba in the Philippines? Pilipinas, hindi na, kasi nung after ko ng college, Saudi na ako eh. Oh, okay. Hindi ko na na-explore ang Pilipinas. Bakit? Hindi mo man lang sinubukan? Grabe naman. Wala kang hindi ka nag-work na talaga doon. Oo. Then, Okay. Again, how has life changed since? Mula Saudi, tas nag-umpisa ka ng drywall, to now? So, right now, naging, ano bang tamang term na? we're still hoping and learning ng life sa Canada. Kasi sa business, medyo hindi naman natin nagiging yung business ka ups and down. So, lalo pat medyo alam mo yung competition. May ganun. Oo. So, at least ngayon, medyo kampante ako na potential medyo, yung business mo na mag-grow pa, you're optimistic. Okay. Kuya A, ikaw ba, kasi alam mo naman, ang dami ngayong mga Pilipinong nagpupuntahan dito, di ba? Through express entry, mga skill trades din, tulad ng pinanggalingan mo. Do you encourage them to try out business? Kasi yung iba, ang takot eh. Siyempre, who wouldn't be? This is a foreign country. Would you encourage them to get into business? Yes. Ang kasi ang business, mo yan eh. Kailangan pag-aralan, hindi siya yung tipong pagka naisubo mo na at nagka-problema at bigla ka na mag hands up, I'm done, parang hindi ko na kaya. Ang dami kasing ang dami ko rin kakilalang ganyan na pag mag-start ka ng business, focus ka lang muna sa isa. Then let's see how it works. Then kung hindi talaga after, kasi ang business naman Ate Ina, hindi siya tipong 1 year 2 years mo makikita ang growth eh. Ang business is makikita mo siya for 5 years. At least 5 years mo aantayin, like what I have right now. So doon mo makikita na parang mag-back ka every year kung ano nang nangyari, then saka mo siya i-move na ito na ngayon ang Kuya A. Ayun. Bakit Kuya A, can you share with us some of your yung first 5 years mo na sinasabi? Were there times of failure? Did you almost give up? Paano ba yun? Ilan sa mga napagdaanan mo? Nako, ang daming struggle. Ang daming struggle sa business na pinasok ko, lalo pat ang daming competition. So almost talagang mag-hands up. Sabi ko, ito parang ang hirap kasi dahil dito kasi every galaw mo, lalo pat ang mga customer natin is stores. So kailangan mong i-deliver yon in their doorstep. So hindi naman sila kukuha ng madamihan tulad like what I have right now. So kukuha sila ng ilang boxes. So kailangan mong i-deliver doon sa date na pinangako mo, kasi sabi nga natin yung consistency ng product dapat nandoon yun eh. Teka muna pala Kuya A, did you give up? May time ba na sinabay mo yung pagiging employee dun sa starting your importing business? Yes, tama. Nanggaling. So yun nga, sa nag-start ng negosyo, kailangan nating may backup plan tayo, lalo pat may family ako dito, may 2 anak. So sinabay ko po yun. Tama po kayo, sinabay ko po yung trabaho at negosyo. So nagtatrabaho po ako 6 to 3. Then after po ng work, tatakbo po ako ng store. So prior that, before that, nung gabi pa lang, kinarga ko na lahat ng product ko sa sasakyan ko.
Oo, para after ng work, tatakbo na ako sa mga stores. Oh, tapos syempre, malaking task din yung communicating with all the stores. When do you have time for that? About the delivery, mga ilan yung requirements nila? So yun nga po, ang ano nun, ang nilalagay ko lang po kung ano lang pong available sa sasakyan ko, yun lang po lang ang i-deal ko sa kanila. So, halimbawa may karga ako na 50 boxes na different variants. So, yun lang po ang i-dispose ko to know na may Kuya A na nag-import ng product sa Pilipinas. So, hindi po kagad, alam mo yung mga ano naman natin, lalo pat yung trust is sasabihin niya ng mga ng ano na actually na feel ko din sa mga kapwa natin. Hindi naman natin yan mai-deny na sasabihin ng ano, hindi mo kaya yan. Binili mo lang diyan sa Vancouver. So sinabi ko, actually may sample ako ng Unipack. Oh, sure. Alam ko yung Unipack, nakikita ko yan eh, syempre. Oo. So ito po yung sardines nila. Ayan po, ng sardines. So, mismong Kuya A po ang nakalagay niyan sa level ko. Kung nakikita niyo po yan, Kuya Asian product, imported. So, ako po mismo kumuha niya sa Pilipinas. Nice. So, nung pinakita ko sa kanila, na ako po talaga ang nag-i-import niyan. Si Kuya A. So, doon sila nag-trust sa akin na, yeah, ikaw nga talaga to, Kuya A. Oo. Teka muna, Kuya A, ibig mo sabihin, nung nag-uumpisa ka, ikaw mismo ang nagde-deliver in your own vehicle. Ngayon, tinitignan ko tong Kuya A Facebook page. Parang container truck na rin at mga ganyan ang nagde-deliver for you, ah. Yes, Grabe, sobrang level up ka na ngayon. Ganun po talaga ha. Kaya sabi niya, kung talagang pinagsisipagan mo, there's something return. Kasi alam mo kung paano nag-work ang business. Nag-start from zero, going to up. Oo. And I assume now, you also have staff. Ikaw na, you're an employer now. You have people working under you. Tama ba? Hindi ka na mag-isa ngayon. More ano na lang po muna ngayon. May mga part-time. Kasi ang ano ko naman, pagka yung cycle lang ng deliveries, medyo struggle eh. So, then, continuous marketing, which is ganun ang nagiging setup po ngayon. Para yun nga yung product hindi mawala sa market. Mga part-time muna yung mga kinukuha mo. Tuwing may delivery, kumbaga, Kuya A, ikaw pa nagsa-schedule. Oo, ini-schedule ko. Pero po, per pallet na yan, sinisend ko na lang inter-province. Wow! Congratulations, Kuya A. Nakakatuwa naman. O sige, we'll end this episode here. Sige, back or may tips ka ba na lang? Last na lang, Kuya A. Although meron ka ng mga nabanggit kanina, no? Baka merong mga gustong-gusto gawin din yung ginagawa mo. Ano ang the biggest advice, most important advice that you can give them? Pag-aralan nila ang market. At the same time, hindi sila aasa sa ibang tao. Sila mismo ang mo talaga siya. Kakamayin mo talaga lahat kung ang proseso para kasi nga sa the way ng importing ang daming mga regulation na kailangan mong i-comply. So ikaw mismo sa sarili mo, ikaw mismo ang yung aalamin mo ang proseso with your own way. Yeah. Okay. Sige. Uy, Kuya A, thank you so much for sharing your story. Yeah, and sana I wish you more success. Naku, tuloy-tuloy lang yan. Malay mo, yung hundreds, maging thousands of products in like 10 years, di ba? Why not? Oo. Actually, ang dami pang products sa Pilipinas na pwede nating i-work out. Yun nga lang, gusto ko maging aware din ang government natin na may food safety kasi ang nagiging problema ngayon lalo pat yung corned beef natin. Yeah, alam mo Kuya A, tumpak mo, tama yan. Yan ang nakakamiss. Parang hindi sila, ibig mo sabihin wala silang enough
documentation for it to get here. Yes, win-work out ko na ang product natin ng mga corned beef, lalo pat si Kung Aware kasi Dilimondo. Kausap actually Derek ako sa kay Dilimondo. Ang nagiging problema kasi natin sa Pilipinas at Ina, yung government natin mismo parang walang coordination sa Bureau Trade ng Canada. Oh, may ganun. So kasi nga ang tinanong ko na kung ano ba talagang nagiging problema. Ang sabi sa akin ng CFIA, yung Canadian Food Safety natin dito, wala tayong proper documentation ng slaughter kung paano kinakata yung mga natin doon, cattle, alam mo yung process ng ganong sistema. So wala tayo. Sayang yung opportunity, ibig mo sabihin, dahil dyan. Maraming product. Yun, hindi ko alam kung paano. Siguro ito na siguro ang time na gusto kong makiusap sa government natin na suportahan natin ang Filipino product na makapasok sa Canada, lalo pa ang corned beef kasi ang dami. Meat product kasi napaka siya sa Canada, napaka regulated kasi may cost ng disease ang meat natin. So there's lot of process para doon sa permits. So ang sabi ng Canadian government is kailangan makipag-usap ang government to government, hindi individual parties. I see. Nako Kuya A, yung sinabi mong brand ng corned beef, yan talaga, ang dami naghahanap niyan. 'Di ba? Alam mo, aminin natin, ang nangyayari, yung mga umuwi ng Pilipinas, 'di ba, tinatago yan sa mga maleta nila just to have a taste of it here. Pero bawal yun, ha? Of course, yes, bawal nga po yun, bawal. Malaki nila yun, kasi nga miss na miss nila yun. And other brands, of course. Oo. So, yun ang nagiging natin. Gusto kong ipasok, kahit ako, gusto kong ipasok yung product ng Pilipinas. Yun nga lang, mismong government natin. Ang daming department may ang daming department, hindi ko alam kung saan ako papasok. Nagpatulong na rin ako sa consulate. So, through them, binigay ako sa Bureau Trade International. So, wala nang response. So ngayon ang nangyayari pa just lang naman ang nangyayari, ang ibang manufacturer sa Pilipinas ngayon pumupunta ng ibang country like Thailand. Nakikita ko may product ang Pilipinas na ginagawa na sa Thailand. Oh, Vietnam. Kasi ang Vietnam government, Thailand is well cooperated sa government ng Canada. I see. Ano ba yun? Nagda-divert pang ganun, di ba? Ay, yun nga Sabi, yung Angel Evap. Yung kasi, ang mga Angel Evap. Kaya pala minsan, Kuya A, nagtataka ako, bakit made in kung ano mang ibang bansa? Galing sa Pilipinas to Yun pala yung dahilan. Yes. Para at least magkaroon po ng knowledge ang natin, ang community. So, ganun po ang nangyayari ngayon. Dahil ako mismo tinitingnan ko yung product. Sabi ko, sayang itong product na to na dapat Pilipinas ang kumikita, pero ibang country na. Kasi mismo, lalo pat, yan nga, yung product, pag meat product, kasama na dyan yung dairy, kasi nasa meat, process, nasa siya. So, wala tayong proper handling. Kung anong government, ang department, ang pwede nating makipag-usap sa government ng Canada kasi yun lang naman ang kailangan natin yung process, how the food safety going from raw mat to the finished product. Oo. Sayang nga naman, ano ba yun? Tama ka. Imbis na yung Pilipinas pa yung kumita, tinan mo, iba pang bansa yung nakikinabang. Oo, nagda-divert na po yung ibang manufacturer kasi hindi nakakapasok yung product natin mismo from the Philippines kasi nga hindi tayo compliant sa food safety. Grabe. Kaya medyo nakakalungkot na sistema. Sabi nga natin matatalino tayong Pilipino kahit saan tayo pwedeng itapon. Pero sa ganitong sistema dapat mayroon tayong proper handling. Correct. So,
We can only do, the people can only do so much. Diba? Wow, but thank you for telling mo. Naliwanagan ako dun na. Okay, that's very interesting. Sana makarating ewan ko, sana itong episode na to makatulong kahit papano. Sana nga. Ang daming project, nangihinayang. Oo. So willing, what else? willing akong tumulong sa mga kapwa natin na gusto ding mag-import. At least magkaroon kami ng collaboration kung kasi ako mismo ay ideally mayroon akong background how the process yung mga license, baka may gustong mag-import, so just let me know. Sinabi mo yan Kuya A, o how can they contact you? Just shoot me in my Facebook account, Kuya A Foods. So page ko yon, at the same time meron akong Facebook account, minutes lang po doon. Okay. Sige, narinig nyo yan i-message nyo na lang si Kuya A if you have other questions or concerns kung gusto nyo rin gawin yung kanyang ginagawa. Okay, sige Kuya A, we'll end this episode here. Marami pong salamat sobrang marami salamat for sharing. Thank you Ben, thank you. Okay, I'll see you guys in the next episode. Okay, bye!